Kumusta na po kayo? Pagaling po kayo, ha? Nga po pala, bigay po ito ni Benedict. Salamat. Kayo naman galing po yun kay Benedict. Hindi niyo man lang po titingnan ko ano yun nasa loob. Saka na. Wala pa naman akong paggagamitan yan eh. Dito na ang buhay ko. Dito na ako tatanda at malalagutan na hininga. Pero ikaw, ang dami ka pang dapat ipaglaban ha. Alam niyo, kahit nandito po ako sa loob ng presinto at inaantay ko po yung desisyon ng korte, hindi ko po sasayangin itong pagkakataong ito. Alam ko may mga nagawa kayo para dito sa preso. Sa tingin ko po may mga gawa rin po ako. Huwag mo na isipin yung mga bilonggo dito. Ang isipin mo, yung sarili mo. May nagpapatay na nga sa'yo eh. Kung ako sa'yo, tatakas na lang ako. Hindi ko po gagawin yun. Alam niyo, nagkaroon na po ako ng pagkakataon dati na tumakas. Pero titiisin ko na lang po at aantayin ko na lang po yung desisyon ng kaso ko. Eh baka yung prinsipyo mo pa ang pumatay sa ginagawa mo eh. Kailangan pong lumabas yung katotohanan eh. At lalabas lang rin po yun kung makakaharap ko po si Scarlett. Eh dahil hindi ko siya mapuntahan, si Benedict po ang magdadala sa kanya dito. Ganun ba? Eh di, dapat pala magpagaling na ako kaagad, di ba? Para naman kasama ako sa pag-welcome sa kanya. Ipapasalubong natin ng suntok yung mga grupo. Teka, kailan man dating niya? Malapit na. Hindi lang pinagbawal ni Mayora, ako na nagtumba dito sa Isabel na to. Natamay tuloy si Mayora nga sa problema niya. Nga tuloy tayo ngayon, wala tayong makain. Hoy, ano yung pinapakailaman mo dyan? Kung nagugutom ka, huwag kang maghanap sa basura. Alam nyo, hindi basura ang tingin ko sa mga to. Ang naiisip ko, pera to. Dahil pwede natin ito pagkakitaan. Sir, wala naman pong gagastusin na pondo ng kulungan. Ako na po ang bahala doon. At kapag naging successful po ito, babango pa po ang pangalan ni Warden dun sa boss niya. O, di kung gano'n naman pala. Sige, kung mapayag na ako, sasabihin ko na rin ito kay Warden. O sige, mauna na ako.